Good day, our dear students. So, our next topic is about general trinomials. Ngayon, ang ituturo ko lamang po sa general trinomials is itong x squared plus bx plus c. Ngayon po, ituturo ko po yung part by part po nila. Ganito po. Si x squared po ay variable. Variable po siya na nahahati sa dalawa. When I say nahahati sa dalawa, imagine mo ganito. Yung exponent niya po, okay? Yung exponent po niya na number is dapat kaya mong hatiin sa dalawa. Kunwari, yung 2, dalawa tayo. Imagine mo to ha, ikaw at ako. Meron tayong dalawa na exponent. Yung meron tayong dalawang letter x, hahatiin mo siya ng patas. Okay? Equally divided into 2. Dapat yung given dito ay ma-equally divided into 2. So, kunwari, meron kang dalawang x, dahil dalawa tayo mag-share, tig ilan tayo? Tig isang x tayo. So, ganun po yung idea niya. Dapat, itong number na to ay kayang mahati or ma-divide into 2 equal parts. For bx naman po, ito pong si b ay ang factored form. Pero, sum or difference po ng factored form ni C. So, co-connect po siya with C. Pero bago tayo mag-proceed with that, ito pong x pong ito is the variable. Ito pong variable na ganito, imagine mo, yung number o yung letter na hinati mo dito, kunwari may dalawa kang x, dalawa tayong maghahati. Tig ilang x tayo? Tig isa. So, dapat yung itsura ng x na yan, makikita ko dito. Okay? Another example. Kunwari, x raised to 6 plus b, x raised to 3 plus c. So, as you can see, yung x raised to 6, satiin mo sa dalawa. So, x raised to 3, tig x raised to 3 tayo. Dapat, yung x raised to 3, makikita mo dyan. Okay? Ngayon, so sino ba tong si C? Si C is a constant. Pag constant, number lang. So, paano ba yung gagawin natin for us to identify this B? So, ito pong step na to ay ginawa ko lang po para mas maging madali po sa estudyante ko na maunawaan yung tinuturo ko. So, look at this. Sabi dito, for general trinomials, list all the factors of C. So, step number 1, ilista mo daw lahat ng factors ni C. As in lahat. Okay? Ngayon, be mindful sa sign. Pero bibigyan ko kayo ng technique para hindi na kayo mamomroblema sa sign. After nyo ma-factor lahat ng factors ni C, step 2 tayo. Among sa mga factors na yon, alin yung kapag pinag-plus o kaya pinag-minus natin, ang sagot will be the letter B. Kasi on the other slide, nalimutan kong banggitin, si letter B po ay coefficient. Okay? Coefficient po siya. Number po siya. So, dapat, kapag pinag-plus or minus ko yung factors ni C, ay ang sagot ay yung letter B. Kapag nakakuha ko ng ganon, magpa-proceed na ako with the final answer. So, bago ako mag-proceed with this one, allow me to teach you yung technique na naisip ko. So, ang titignan nyo lang po, okay, this two signs. Take note, ito po yung sign ng second term, ito po yung sign ng third term. Okay? Ganito lang po siya. Second, third. Okay? Now, pag ito yung sign, ililipat ko lang ha. Second, third. Kapag yan po yung sign na nakikita natin, dapat yung sign ng final answer natin is dapat is yung katapat dito. Okay? Magre-ready ako. Ayan, ire-ready ko po para po kitang-kita natin. Okay? Ngayon, may ipapaliwanag din po ako para mas madali. Ganito lang yan. Kapag ang sign nitong second term ay positive at itong third term ay positive, dapat ang sign ng final answer natin parehas positive. Ngayon, anong connection niya with the step number 2? Sabi kasi dito sa step number 2, dapat yung mga factors ni letter C o ng ating constant,
kapag pinag-plus or minus natin, ay mag-i-equal dun sa letter B. Ganito lang po. Kapag parehas pong plus yung sign, para alam mo kung magpa-plus ka ba or magma-minus, take note, ganito na lang tandaan mo. Kapag parehas plus yung sign, automatic mag-a-add ka. Dapat, pag pinag-plus mo yung mga factors ni C, okay, mga factors ni letter C, dapat mag-i-equal siya with this letter B. Ganun po yung idea. Okay? Ulitin ko. May kinalaman kasi ito kung ano yung gagawin mo. Kung ikaw ba ay magpa-plus o magma-minus. May kinalaman din po ito sa magiging itsura ng sign ng final answer nyo. Kaya dapat susundin nyo po itong sinabi ko. Kapag ang second term ay plus, ang third term ay plus, dapat i-add nyo yung mga factors ni C. Ngayon, kapag nakita nyo kung alin doon yung naging kamukha ni letter B, didiretso na kayo with the final answer. Pero take note, ang sign nitong parehas ay plus. Okay, ganun lang po. Paano naman kapag ito ay negative, the second term is negative, but the third term is positive? Kapag po ganyan, dapat ang final answer mo parehas negative. Ganun lang kasimple. Parehas negative, tapos ang operation na gagamitin mo ay ipa-plus mo. Dapat kapag plinas mo pa rin tong factors ni C, mag-i-equal dyan sa letter B. Ganun lang siya kadali. Ulitin ko, negative o minus yung second term, pero plus naman po yung last na term, yung nandito dapat. So pag ganun, dapat parehas negative yung final answer mo. Malinaw tayo? Ngayon, kapag ang second term mo ay negative, negative din yung last term mo. O kaya, okay? O kaya, positive yung second term mo, negative yung last term mo. So, dalawa na to, pinagsabay ko na po. Kapag ganito po yung nakuha mo, dapat ang sign sa loob ng final answer mo, isang positive, isang negative. Yes, dapat tig-isa, isang positive, isang negative. At ang operation na gagamitin mo, okay, is walang iba kundi subtraction. Kailangan mong mag-minus. Dapat, yung mga factors ni letter C, kapag minus mo ang sagot, yung letter B, dapat talaga kamukha niya yung nasa B. Okay? Ngayon, Ma'am Zai, paano ko malalaman kung saan ko ilalagay dyan yung number? Sinong ilalagay ko sa plus? Sinong ilalagay ko sa minus? Ganito lang yung technique. Titignan mo yung sign ng second term. Uulitin ko. Kapag ganito yung given mo, isang plus at isang negative, titignan mo yung sign ng second term. Kung anong sign yung nakalagay dyan, kunwari this one, positive, dun mo ilalagay yung tinatawag ko na largest number. Okay? Largest number saan? From the factors. Ibig sabihin, dun sa mga factors ni letter C, yung pinakamalaking number doon, di ba? Pagma-minus mo. Na-minus mo na, ang sagot, ito, tama. Ngayon, between the two numbers na pinag-minus mo, kung sino yung mas malaki, dun mo ilalagay siya sa kamukha ng side ng given. Ganun lang po siya kadaling tandaan. Okay? You can screenshot this if you want. Example, x squared plus 13x plus 36. Balik ka dito sa given natin. Anong itsura ng side nito parehas? Parehas silang positive. So, ang gagawin mo, kapag na-factors mo na si C, na-factor out mo na si C, magpa-plus tayo. Tapos, ang itsura ng final answer natin, parehas positive. Ganito lang po. Factors muna natin or factor out muna natin si 36. 1 times 36. Ano pa ba? 12 times 3. Ano pa ba? 6 times 6. Ano pa bang pwede? 4 times 9. Okay, kunwari yung mga yan.
Ngayon, dahil kanina parehas nga pong positive ito, so we have to add. Okay, ipa-plus natin. Ganito siya i-plus. 1 plus 36, 37. 12 plus 3, 15. 6 plus 6, 12. 4 plus 9, 13. Alin dyan, yung mga, nung pinag-plus natin, ang sagot kamukha nung second term. Walang iba kundi si okay. 4 at 9. So, ang itsura ng final answer natin, kung maaalala po natin, kapag pareha silang positive, ang itsura ng final answer ganito. Okay? Ganyan po yung itsura ng final answer. Parehas positive. Kaso, alam ko, ang tanong, Ma'am Zai, anong ilalagay ko dyan? Ganito po. Dito po sa unahan, ilalagay mo po yung factored form ni x squared. Si x squared, listen, isipin mo dalawa tayo. Ganito lagi iisipin mo. Dalawa tayo. I-share mo siya sa'yo at sa akin. So, kung may dalawa tayong x, bibigyan mo ako, bibigyan mo yung sarili mo, tig-ilan tayo. So, dahil dyan, tig-isang x tayo. Ngayon, pwede mo nang ilagay itong si 4 at si 9. Pwede po silang magkabaligtad. Bakit? Kasi parehas naman silang positive. Okay? Kaya pwedeng magkabaligtad ng pwesto. Ganon din kapag parehas silang negative. Okay po? How about this one? Y squared minus 5y minus 50. Parehas minus yung sign. So, kung babalikan natin yung given kanina, dahil parehas minus yung sign, ang gagawin natin, dapat isang positive, isang negative. At ang operation sa factor, subtraction. Okay? Sige, ulitin ko. Dahil parehas po na negative, yung final answer natin, isang positive, isang negative, then the operation is subtraction. Ganito lang po. Factors natin si 50. 1 times 50. 10 times 5. 25 times 2. So, sabi ko nga, subtraction tayo. Okay? So, 1, ang technical na hanapin mo yung malaking number para hindi ka na mahirapan. 50 minus 1, 49. 10 minus 5, 5. 25 minus 2, 23. Among sa tatlong number, alin dyan, nung pinag-minus natin, ang sagot is kamukha nito. So that is 5. 5 na galing kay 10 times 5. Ngayon, i-ready mo na yung final answer mo. Ulitin ko, anong side? Isang positive, isang negative. Ngayon, ano nga ulit gagawin natin kay y squared? Tig-isa tayo. Y. Ma'am Zai, paano, isang positive, isang negative side. Okay? Ma'am Zai, paano nga po pala ulit yung gagawin ko kung kanino ko ilalagay yung number? Ganito po. Sabi mo, 10 and 5. Ngayon, aalamin natin between 10 and 5, sinong ilalagay natin sa positive, sinong ilalagay natin sa negative. Ganito lang ang technique. Sabi ko, yung malaking number, which is dito si 10, titignan mo kung anong sign nung nasa second term. Dapat, kung anong sign nung nasa second term, doon mo siya ilalagay. So that is naka-negative. So, si 10, ilalagay mo kay negative. Tapos, yung 5, ilalagay mo dito sa positive. And that's it. That will be your answer. Sige nga, itry mo nga to. You can screenshot if you want. You can pause for a while para masagutan. Okay? Oh, this one, pareha silang negative. So, katulad lang din nung kanina. Okay? Oh, this one. Negative yung second term, positive yung last term. Kapag ganon, dapat pareha silang negative. Okay? Factors natin si 42. That is
7 times 6, 1 times 42, and so on. Marami pa, meron pa. Okay? So, dahil parehas negative ang sign, isang negative, isang positive, all we have to do is to add. Okay? Add. Ngayon, 7 plus 6 is 13. 1 plus 42, 43. Alin dyan yung kamukha ng second term? That is 13 galing sa 7 times 6. Ganun ulit. U raised to 2, tig-isa tayo. So, 7 at 6, dahil parehas naman silang negative, kahit saan, pwede mong ilagay. Ganun lang siya kadali. Pero take note, minsan, may mga numbers na walang factor, hindi nahahati. So, kapag ganon, you can put the word prior. Okay po? But you have to double check first. Baka na-miss out mo lang. Okay? Yun lang po. Thank you for watching.